Yun mga idol. So this morning, ika-31 days na po ng ating watermelon. At saka activity po natin dito is nag-harvest po tayo ng mga bulaklak. Yan o. Ito po ang mga lalaking bulaklak ng aming watermelon. Yan. So ang variety ng watermelon namin na hina-harvest ang lalaking bulaklak is ang Sweet 16. Yes. Venus dito. Doon sa kabila ang Sweet 16. Diyan sa kabila. Dito is Venus po mga idol. Sweet Venus. Yan. At saka ang gagawin po natin dito sa ating hina-harvest na lalaking bulaklak, hindi po ito siya inuulam mga idol. Yan. Sa kalaman po lang lahat, ito po yung ginagamit natin pang manual pollination dito sa ating mga babaeng bulaklak ng watermelon. Yan. Maraming nagtatanong kasi bakit hindi hayaan yung mga bubuyog ang mag-pollinate dito. So madalang po ang bubuyog dito mga idol dahil nasa rice field po tayo. Wala talagang bubuyog mga idol na pupunta dito. So mas maganda, even may bubuyog pa naman mga idol, mas maganda talaga mag-manual pollination po tayo ng mga lalaking bulaklak dahil wala pong makaka-escape dito. So kailangan lang kasi natin na panahon is nasa 10 araw lang ang manual pollination nito. After 10 days po stop na po tayo dahil mag-aabuno na po tayo. During pollination period po kasi sa 10 araw na yun mga idol, bawal po tayong maglagay ng abono dahil ma-abort po yung mga bulaklak na nag-balls or yung mga babaeng bulaklak na na-pollinate, ma-abort po yun siya. So hindi po tayo nag-aabono. Ang sinusustain po natin is yung foliar fertilizer like yung Primo Plant Booster foliar fertilizer. Every 3 days po yun siya nating ini-spray dito. Yan, sa loob ng 10 araw. After 10 days po mga idol, yan, start na po tayo mag-granule fertilizer. Kaya balik po sa weekly ang application natin ng foliar fertilizer na Primo Plant Booster. Yan. So dito tayo. Ito yung harvest natin. So hindi lang po tayo nag-harvest ng mga lalaking bulaklak. Yan, nagpo-pollinate din tayo ng mga babaeng bulaklak, Marno. Yan, ganito. Tingin. Yan ang babaeng bulaklak mga idol. Oh. Paano malaman? Yan, may bunga po yan sa dyan sa ilalim. Pakita mo. Yan, may balls po sa ilalim. Ayan o, magkaiba yan sila. Yan o, tingnan mo. Yan ang babae yung isa maliit. Yan, ito pollens, ito receiver ng pollens. Yun, receiver ng pollens yan o. May mga, may bilog-bilog siya mga idol o. Yan o. Yan. Yan ang babaeng bulaklak. Ito ang lalaking bulaklak o. Tanggalin natin. Kung makita nyo po o. Walang laman sa ilalim na bilog yung lalaking bulaklak. Yung babaeng bulaklak is mayroong bilog. Diyan po mag-i-start ang bunga mga idol dito. Yan. So ganyan o. Kaya ganyan lang. Sasaw-saw lang natin yan dyan. And then pwede nang iwanan after. Yan. Tingnan nyo po. May puli na yan siya. Yan o. May puli na siya mga idol. Yun. So, di ba? From dito meron na siyang pollen after. Oh. Sana na-gets niyo po mga idol. At saka yan na po yung result niya mga idol. After natin ma-pollinate siguro kahapon or isang araw, ito na po ang na-pollinate niya. Ito na yung magiging bunga. You know? So kapag abunuhan po natin mga idol, ito po is ma-abort. So kaya bawal po ang mag-abuno sa loob ng 10 days. Habang nagpa-practice po tayo ng manual pollination. Ayan, may bunga na oh. Ito siguro yung mga unang araw na nag-pollinate tayo. Kasi ika-7 day na po ngayon. Day 31, 7 day na po ng ating pag-manual pollination. Tapos susuyurin mo to kasi maraming bunga dyan sa ilalim. Yan. Maraming bulaklak na babae sa ilalim. Kasi marami siyang yung dulo. Yan, ito na siya mga idol. So siguro mga nasa 1/4 kilo na po ito. Yan, yan ang Sweet Venus. So kaganda talaga ng mga idol ng mga dahon ng ating watermelon. Sana wag talaga bumagsak yung mga watermelon na presyuhan ha. Maawa naman talaga kayo. Never pa talaga kami nakajackpot na magandang presyo na 30 pesos. Usually 25 pesos lang pinakamagandang presyuhan na najackpotan namin sa watermelon at nung 28. Yan, sana makajakpa tayo ng mga 30 pesos per kilo. Yan. Pero sa iba mar 60, tag 60 more. No? Oriental, 80, 60. Oriental na 'yon, no? Yung seedless. Seedless po yung sa amin. So 100 plus yung seedless. Tatlong variety po. Mayroon tayo diyan na Sweet 16. Dito is Sweet Venus. Diyan sa dulo seedless, at saka doon sa kabila is seedless mga idol.
Ha? Pag nag-pollinate ka. Paano malaman, Mar? Yun o, nasa mga dulo lang yung ano. Ganito, bukas to, ito. Ang bukas to. Yan, or next day, ayan. Yan o. Malalaman mo yun, bilis lang nasa dulo. Ay, hindi na sa punuan banda yung ano niya, yung Tapos ang bulaklak, Babaeng ang bulaklak. bulaklak niya nandito. lalaking bulaklak yan dyan. Nandito. Tapos yung babae nandun. So, pag nakakita dito sa dulo nakakita banda. ka ng bulaklak dyan, doon ka sa dulo tumingin. Pero yung mga lalaking i-harvestin sa punuan banda, no? O, kagaya nito, nasa dulo. Tapos ayun na yung bulaklak niya doon. Yan o, manual pollination. Yan. So bawat babaeng bulaklak, isang bulaklak na lalaki ang ipopollinate natin. Tsaka ito pa mga idol is ipopollinate natin sa seedless. So hindi po tayo kumukuha ng mga lalaking bulaklak ng seedless para i-pollinate sa babaeng bulaklak ng seedless mga idol. Dahil ang Kunti lang yung pollens nila. yes, ang lalaking bulaklak ng seedless, sobrang konti yung kanilang pollen or yung parang pulbo. Kaya hindi po siya makapag-pollinate. Pero ang ending po noon siya is seedless pa rin po mga idol. Even kumuha po tayo ng pang-pollinate dito sa Sweet 16 natin at saka sa Sweet Venus. Yan. Ito. Yan, pupulinitan natin yan. Yan, ganyan. So ganyan lang. Nandun na yung mga kasama natin. Pinakadulo. Ha? Dito ako kumuha, nasa Oo. gitna. Pero yung bulaklak nandito, babae. Yun naman po mga idol. So lahat po ng mga lalaking bulaklak mostly makukuha natin sa medyo malapit sa puno ng watermelon. And yung mga babae po is medyo extended na. Medyo nasa dulo na ng udlot nila. Sa ngayon na stage mga idol ha, kasi ka 31 days. Pero I think 2 days from now, stop na tayo mag-pollinate. Wala na pong mag-pollinate and pwede na po tayo mag-apply ng granular fertilizer. Yan. Kasing kulay ng damit ko. Yan, shout out Yara Philippines. Sir GR oh. Luma na talaga yung aming jacket Sir GR ba oh. Kulay brown na, hindi Sir GR Moran yun. Sana mayroon tayong bagong jacket ulit no, pang farm. kulay brown na sir GR, hindi Yes. yellow. Color, brown na ba Mar? Brown na. Brown na yung yellow. 2 years ago na to. Doon pa sa lirungan nakuha. Yes, sa Bukidnon. Oo, sa lirungan. Sa Lirungan Bukidnon pa to binigay ni Sir GR ba. Hindi pa talaga naka-visit Sir GR sa amin. Pero, yan. Dito na tayo. Yan may mga bulsa tayo oh. Yan oh. Yan, nagbo-balls na mga bunga ng ating Sweet Venus variety. Yan. Dami na. Hanggang doon no. So malapit na po magtagpo dito yung ating mga udlot ng watermelon sa 31 days nila. So ang distance po dito I think nasa 4 meter by 4 meter yung each rows. Tapos ang punuan nila mga idol, yan oh, nasa 1 meter apart. Yan, mula dyan hanggang dito is 1 meter apart. Meron po tayong kanal sa gitna. Dito po tayo dumadaan kapag nag-spraying, lalo na pag ano na yan dyan sa susunod oh, makapal na dyan sa gitna. At the same time kapag nag-abuno po tayo ng granular, dito na rin tayo dumadaan sa gitna para kabilaan lang tayo maglagay ng abuno. Dyan na puno at saka dyan na puno oh. Yan, kabilaan hanggang doon sa pinakadulo. Malaman din natin kasi ganito yung punuan nila, mabilis na lang nating madidetect. Yan. Grabe, sobrang kapal ng mga dahon ng ating watermelon. Yan, mas sa taba. Maganda kasing lupa. Dito, ang planting po natin is 2 puno. Like ganito oh, 2 puno. Dito is 1 puno. Dito ang nabuhay is 2 puno. Ayan o. 1, 2. Dito is 1 puno. Ayan o. 1 puno. Dito is 2 puno. Ayan o. Dito naman 1 puno. Dito 2 puno. Ayan o. Yan. So, sana nagets nyo. Yung pagplant po namin dito is alternate 1 puno, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. And so on. Doon. Yan, ganyan siya kaganda. Ganoon din. So, ito, namatayan po tayo.
I think isang puno lang nalagay dito. Kasi once namatay, wala na talaga. So alternate tayo. Kasi isang puno dito namatay. So nung namatay siya, wala na talaga. Pero dito, dalawang puno. Yan. Dito, isang puno ulit. Dito, dalawang puno ulit. So ganun lang siya mga idol. Alternate natin. At saka wala po tayong water pump dito na ginagamit mga idol. Kasi ninakaw yung water pump natin nung unang video natin. Unang pagsaka natin ng watermelon. Ang ginawa po natin, nagukay po tayo ng balon. Yan. Papakita ko po sa inyo. Yan, ito yung balon na hinukay natin, oh. Malaglag tayo dito. Malalim po yan sa mga idol. Siguro lagpas hawak to, no? Lagpas biwang mar, no? 5 timba. Ang laman, 5 timba ang laman. Diyan po tayo kumukuha ng tubig mga idol kapag nagdilig po tayo ng ating watermelon. Yan, lalo na pag mag-abuno tayo, drenching. Malalim. Hanggang saan? Yan, hanggang dyan, oh. Hanggang dibdib po yan sa mga idol. So, ang style natin, naghuhukay naman po tayo ng balon. Pag natapisod ka dyan, laglag ka dyan. Dito po mga idol, yan, libre yung ulam ng mga palaka. Dyan na laglag yung mga palaka. Yan, hanggang doon, may mga balon po tayo dito mga idol. Check natin dito. Kung saan ulit dito ang balon. Ay, wala dito banda. Dito sa kabila. Baka doon banda yung balon, oh. Sa kabila. Yan, oh. Yun. Yun ang balon natin. Yan. Oy, may namatay na palaka na isa. Patay ba yan? Buhay. Yun, oh. Palaka. Yan. Diyan po ulit tayo nag-ano mga idol, kumukuha ng mga tubig natin. Hanggang doon po yun may mga balon mga idol. Sarap ng hangin, ah. Yan. Pero sa Luzon ngayon nagbabagyo, grabe. Pero dito sobrang init. Buti na lang kahapon umulan. Kaya nabasa yung mga watermelon natin. Yan. So ito ulit ang balon, oh. Yan, panibagong balon. Yan. So sa karamihan, maraming nagtatanong sa unang part nating video, bakit ang linis? Ano ba daw ginamit natin? So mga idol, before pa man gagapang yung watermelon natin dyan, before pa man, ha, nag-i-spray na po tayo dito ng glyphosate. Yan. Kaya nung gumapang na siya like ganito, namatay na siya. So kaya malinis po siya mga idol. Yan, hanggang dyan din, oh. Yan, before pa man gumapang, spray agad ng glyphosate para walang damo hanggang doon. Yan, oh. Oh, diba? Walang damo. Wala po kayong makitang sobrang kapal na damo. Ang damo lang is dito sa kanal, pero okay lang po yan siya mga idol. Yung punuan lang medyo may tumubong damo. Yan, papadamuhan lang natin. Yan. Magkano benta mo sa Bulaklak, Mel? Okay lang. Iyan natin na sinulid, benta natin para sa pagita. Ay. Yan. Maganda na siya tingnan. Sinulid natin. So yun yung update ito sa ating farm mga idol. So soon, I think after 3 days magbibigay po ako ng update dito. And start na po tayo ng pollination maybe after 3 days. Mel, no? Wala nang pollination. Last na ngayon? Bukas hindi na? Marami na bang ano, bunga? Marami na. Makita mo yung kahit sa malayo. Kapag makita, yan. Titingnan natin kapag malayo. Marami na daw bunga mga idol. Stop na yung pollination. Di ba 7 days pa lang, Mel? Oh, 7 days. Hindi na abutin ng 10 days ang pollination? Hindi na. Yung 16 lang at saka seedless. Seedless. Pag Venus, marami na, stop na. Bakit pag masobrahan ng bunga, Mel? Maliliit yung bunga? So dapat sa isang puno, ilang bunga lang? 2 or 3 lang po mga idol na bunga dapat. Yan. So yun lamang mga idol. So sa mga nag-watermelon farming, ito po yung aming style. Huwag nyo po kaming i-bash. So every farmer po, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang improvement. So may ma-learn tayo sa kabila, may ma-learn din tayo sa
Kabila, pwede nating i-apply yun siya mga idol. Meron ding applicable, depende po kasi sa lugar. Merong yung diskarte nito is hindi applicable sa inyo. Diskarte nyo is hindi din applicable sa amin. So depende, bawat lugar merong iba't ibang tomographic location, iba-ibang climate, iba-ibang diskarte. Depende din sa farmer. So yun lamang mga idol, happy farming mula dito sa Tupi, South Cotabato. Bye bye.